Mga kababayan, welcome back. Alam niyo po, ilang araw na lang ang lilipas at magiging ganap na po batas yung SB number 2816. Ito po yung panukalang batas na isinulong ng Kongreso at Senado para sa pagpapalawig ng termino at schedule ng BSKE. Meron pong mga adjustment dito eh. Ayan po ang ating tatalakayin ngayon. Dahil nga po itinuring ng Supreme Court yung eleksyon noong 2023, ang original na schedule ay 2022, naurong sa 2023, tinuring ng Korte Suprema na hindi naaayon sa batas. Kaya ang naging upo ng mga nahalalong 2023 ay magiging 2 years na lamang. Ngayon naman po, nagsulong ang Senado, Kongreso at Senado para habulin yung kanilang termino. Kaya nagiging year 2026 kasi 'di ba yung last BSKA nagawa nung year 2023. So ginawa nilang 2026 para may ayos, para maging 3 years. Kasi sa AC ruling 3 years po eh. At marahil kaya nga ito ay kanila siyempre pinag-aralan at ipinasa ito kasi ay mga mambabatas. May mga pinag-aralan yan, mga abogado yan, para hindi ituring na unconstitutional, habulin natin, gawin nating 3 years. So magiging 2026 na lang tayo. Tapos gawin na nating 4 years, 3 terms. Ayun po ang naging agreement ng mga mambabatas at mga senador. Ngayon, pasado na eh. 'Di ba? Inaantay na lang po natin yung pirma. Sabihin natin meron na lang tayo mga 10 araw dahil naipasa ang batas na ito ay noong June 11, 2025. Sabihin natin na ito na yung mga huling yugto. Diba? Bakit wala pang pirma? Kasi nga pag pinirmahan ay magiging ganap ng batas at magiging tuloy-tuloy na po yung year 2026 na kanilang naisulong. Ngayon naman po, kung hindi pirmahan, ganun pa rin. Lapse in tulo, magiging ganap pa rin po itong batas. So tuloy-tuloy pa rin yung 2026 na kanilang sinulong no November 2, 2026. Ayan. Pero alam niyo mga kababayan, no, ang batas po ay retroactive. Retroactive po ang batas na to. Halimbawa, ngayong araw pinirmahan ng Pangulo ang batas. Naging batas. So, magkakaroon na ng eleksyon sa 2026. Pero dahil nga retroactive, alam niyo po ba na pwedeng gawin 2025 kasi nga retroactive kasi po. Halimbawa, sige, batas na yan ngayon. Gawin na lang natin 2025 itong eleksyon. Total, yun naman ay nasa SC ruling na, no? Constitutional kung mag-e-election tayo ng 2025. Tapos doon na natin ngayon i-apply yung 4 years, yung tinatawag nilang nasa SB 2216, yung fixed term setting. 4 years, no? So 2025 ang susunod na magiging election, kung sakali lang to, hindi to yung mangyayari magiging 2029 kasi 25, 26, 27, 28, 29. Di po ba? Ngayon, kasi meron din naman nagsasabi, may mga nagko-komento dyan, kapag matuloy sa 2025, balik kayo ng 3 years. Term. Sa tingin ko hindi na kasi meron na pong fixed term at naipasa na at ito po ay retroactive. Halimbawa, no? Kasi kung itutuloy nila yung 3 years o 2025, halimbawa, nag-eleksyon, ilan ang kasunod? Siyempre 2028, 3 years parang wala din nangyaring fixed term na ginawang batas, no? At 2028 presidential election po yun. Hindi po pwedeng pagsabayin ang presidential election sa BSKE sapagkat ang presidential election po ay
ginagamitan ng mga automation machine or automated. Samantalang ang BSKE ay manual. So pagkaintindi ko, parang imposible pong pagsabayin ang BSKE sa presidential. Ibig sabihin, kung itutuloy ng 2025, 2029 na yan. Ayan po ang posibilidad. At least pwedeng mangyari. Hindi imposible. Kasi 4 years na i-apply yung fixed term Diba? 4 years plus 3 terms. At isa pang sitwasyon dahil nga retroactive ang batas, halimbawa na isa batas ngayong araw. Ayan, pwede rin sinasabi ni Senator Pimentel na gawin na natin ngayon. Yung mga nahalal noong 2023 ay magtatamasa ng 4 years. Kasi retroactive nga po ang batas So, pumasok na yung fixed term. Makikinabang sila sa 4 na taon, 23, 24, 25, 26, and 2027. Ang susunod na eleksyon nun, 27, 28, 29, 30, 31 kasi 4 years Ayan, so hindi matatapat sa year 2028. Nagets po ninyo yung ating pinupunto. So ayun po ay mga posibilidad lamang no 2025, 2026, 2027. Alin man sa tatlong yan ay pwede pong maganap ang BSKE. Ayan, ang naipasa ay 2026 pero dahil retroactive, pwede maging 2027 or 2025. Nagets na po ninyo. Pinaliwanag na po naman po natin kung ano yung mga magiging adjustment ng 2025, di ba? Kung 2026 or kung bakit pwede maging year 2027. Ngayon po, mga kababayan, itong mga content kong ganito ay hindi po ako nagmamagaling dahil di naman po abogado. Ako ay nagbablog at simpleng mamamayan lamang. Palagi gusto ko maririnig yung inyong mga opinion. Boses. Kumbaga open to sa lahat Gusto ko, pag napanood nyo to, mag-comment kayo. Parang gusto ko marinig kasi meron tayong freedom of expression. Lahat ng gusto nyo sabihin, mag-comment kayo dyan kung bakit kailangan, kung bakit kailangan year 2025 sa December na, at kung bakit sa year 2026, at kung bakit sa year 2027. Malaya po kayo makakapagbigay ng opinion dito. Basta yung maayos lamang po. Kasi pag hindi po maganda ang comment o medyo hindi maganda sa pasahit, hindi nyo po mababasa. Sayang naman po yung effort ng pagko-comment. Kaya dapat maayos ang comment, may respeto para makikita po ninyo at re-replyan ko din po kayo. Ayan po ang ating content yan. So update, konti na lang to. At siguro sa mga susunod na araw meron ng resulta. Kasi 10 araw na lang at magiging ganap na po itong batas. At malalaman natin kung saan ba papatak itong BSKE 2025, 2026 o 2027. Sa mga bago dito sa ating channel, paki-share and subscribe. At yung mga dati nang nakakapanood sa ating content, ay maraming salamat po sa inyo sa panonood at sa mga komento ninyo, sa pag-unawa ninyo. Dito na lang ulit tayo sa susunod. Maraming salamat. God bless us all.